heto na. Grabe, inulan ng karma. Just in breaking news, Clavio na iyak dito, Marcoleta kumanta na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Update Pinas News. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Update Pinas News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa makalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po i-arestuhin upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pag-usapan natin itong si Arnold Clavio. Ayun, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Sir Don Mar TV. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Nagpalabas na ng official statement. Okay? At siyempre, itinanggi niya. Okay, mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo. At ang kagandahan, no? I hope na sincere itong GMA network kasi alam naman po natin na itong si Arnold Clavio ay under the management of GMA. Okay, yung channel na GMA network. So nagpalabas na rin ng official statement itong GMA network. Mamaya babasahin natin yan at magre-react tayo kung tama lang ba itong statement ng GMA. Okay? Si Senator Marcoleta po ay nagpalabas ng official statement patungkol po sa nangyari kahapon na press conference ng panibagong witness na dinala ni Attorney Baligod. Okay? Pakinggan natin si Senator Marcoleta mamaya. Okay? Bago ang lahat, guys, paki-like at paki-share sa mga nanonood ngayon, okay? Mga para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ha? Libre lang ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Yes. Unahin natin itong official statement ni Attorney Clavio. Kasi nabanggit po ang kanyang pangalan. Ito po ang kanyang official statement. Okay. GMA News, okay? Mismo ang GMA News ang nag-share, okay? Statement of Arnold Clavio regarding doon sa 18 ex-Marines na sangkot siya sa tumatanggap na maleta. Sabi ni Arnold Clavio, lies, nakakatawa, nakakalungkot, pero lahat ng ito ay haharapin ko ng walang takot. Yan ang sabi niya. Talk is cheap. Bago ang dada, ebidensya muna. Hindi ako natatakot. Wala akong itinatago. Magkita na lang kami sa korte at doon ulitin niya lahat ng kanyang walang kwentang-kwentang bintang. Yan ang sabi ni Arnold. Ayun, kung matatandaan natin, si Arnold Clavio ay nabanggit, no? Nabanggit doon sa ay. No, nabanggit. Nabanggit siya eh. Nabanggit. No? Na tumatanggap daw ng mahiwagang maleta. Ayun, tumatanggap daw siya ng ganun. Diba? So, eto ngayon, pinapabulaanan niya yung nagiging paratang sa kanya, yung akusasyon na siya ay tumatanggap ng kahit na ano. No? Galing sa mga Herodes na nagpapamudmod ng mga mali-maletang pera. Kayo mga katunay, ano ang inyong magiging opinion dito? Comment lang po kayo sa comment box. Tinapos agad dito. Ayun, ano magiging opinion nyo dito mga katunay? Sa tingin nyo ba is totoo yung sinasabi kay Arnold Clavio laban sa kanya? O totoo yung sinasabi ni Arnold Clavio na wala siyang alam dyan? Diba? Kasi nga, kung tutuusin, hindi pa rin natin tatanggalin yung kasabihan na
wala namang umamin sa sarili niyang kasalanan. 'Di ba? Ay, wala namang kriminal na umamin sa sarili. Hindi ko sinasabing kriminal siya. Kasabihan lang 'yun. 'Di ba? So kung talagang malinis ang kanyang konsensya, patunayan niya. At kung totoo naman ang bintang o akusasyon kay Clavio is ilabas nila yung ebidensya. Hindi ko pinagtatanggol dito si Arnold Clavio. 'Di ba? Kasi sa totoo lang kasi ang nangyayari ngayon is parang napapansin ko sa investigasyon, no? Dito sa flood control, mas maganda ilabas na lahat. Lahat ng ebidensya kasi kung tayo ay magkakaroon lang ng salitaan, 'di ba? Salitaan lang, no? Is mahirap kasi. Patuloy pa ring tatanggi yung mga naaakusahan. Although may nilalabas naman sila na mga ebidensya, may mga litrato, may mga ganon, pero mas maganda isang buhos na lang eh. Kung meron silang naitatago, 'di ba? Kasi alam ko meron silang mga naitatago niyan eh. Kasi sa totoo lang talaga, pwede naman talagang itanggi ng mga inaakusahan. Halimbawa, 18 Marines may inaakusahan na ganito. No, sinasabihan nila na kasabwat yan. Mas maganda diretso na ang 18 Marines na maglabas ng mga ebidensya na magpapatunay na talagang yung taong yun ay talagang kasabwat o tumatanggap ng kahit na anong pera galing sa gobyerno. 'Di ba? Kasi kung tayo puro lang sasabihin natin na kasabwat si ganito, kasabwat si ganyan, kasabwat si ganto. Hindi naman talaga aamin yung mga yun. Tatanggi lang sila. 'Di ba? So parang ang mangyayari, sila pa yung inaapi. 'Di ba? Kung baga binibigyan lang natin ng binibigyan lang natin 'to ng binibigyan lang natin 'to ng katwiran. Para hindi na kung ano-anong akusasyon na hindi maganda na sinasabi sa mga 18 Marines na nag-aakusa o dito sa mga kliyente ni Attorney Baligod na nagsisinungaling, 'di ba? Para matapos na ito. 'Di ba? Kasi hindi mo naman naaakusahan ng isang tao kung wala kang sapat na ebidensya laban sa kanya. 'Di ba? Hindi naman pwedeng magbanggit ka na lang ng kung ano-anong pangalan kung ikaw ay nagsisinungaling lang. 'Di ba? So ibig sabihin niyan malakas ang loob mo kasi kapag ikaw nagbanggit ka ng pangalan at inaakusahan mo yung tao na 'yon nang wala ka sapat na katibayan, ikaw yung mababalikan, ikaw yung makakasuhan. So kung ikaw babanggitin mo yung tao na 'yon, 100% na meron kang alas na dala-dala laban sa kanya. So mas maganda ilabas na yung mga alas na yun, kung ano mang alas yun, para kung sino man yung mga tao na nababanggit dito sa flood control issue, is talagang madiin, talagang mapanagot. 'Di ba? Doon ako sa doon ako sa prosesong ganun eh. 'Di ba? Kasi nakakasawa lang kasi. Babanggitin halimbawa ng 18 Marines o ibang mga testigo, babanggitin si ganito. Tatanggi lang din si ganito. 'Di ba? Tatanggi, magsasalita, ganto, ganyan. 'Di ba? Tapos babanggitin na naman si ganito. Tatanggi na naman si ganito. Pag-ganon na lang yung istorya kasi tayo gusto na natin ng kasagutan dito. Alam natin ginagawa lahat ng 18 Marines at mga ibang testigo yung yung dapat nilang gampanan para sa bayan. Doon saludo ako. Pero para matapos na ito, ilabas na kung ano ang dapat ilabas. 'Di ba? Para hindi na tayo paikot-ikot pa. Para hindi na sila tumanggi pa. Kumbaga corner na. 'Di ba? At least kung ano man ang mangyari, is alam na ng taong bayan na ganito ka pala. Arnold Clavio. Ako sa totoo lang, kung tatanungin niyo ako kung totoo ba ito, ako, I really believe na maraming mga news anchor na bayaran. Okay? Kasi, example Martin Romualdez, binabayaran ang ilan na mga mabibigat na mga news anchor. Para ipagtanggol si Martin Romualdez at siraan ang mga kaaway ni Martin Romualdez. Example lang yun Totoo yung sinasabi ni Sir Don Mar
na meron talaga na mga nagtatrabaho sa media na talagang may mga nababayaran. Ayon din sa mga chismis yun. Pero hindi lang ayon sa mga chismis kundi talagang nasasagap natin kahit papaano. Kasi syempre, para sa akin talaga, meron talagang mga ganun eh. Pero hindi natin tinutukoy dito kung sino-sino. Pero pagkakaalam ko, meron din talagang mga ganun talaga. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat ng nasa media eh, 'di ba? Hindi naman lahat ng nasa media eh talagang tapat at merong serbisyong katotohanan. 'Di ba? Kumbaga, mabibilang mo lang din sa daliri mo talaga yung tapat at may serbisyong katotohanan. Kasi kung tutuusin talaga, kung ikaw, dyan, parang wala din pinagkaiba yan eh, yung mga nandiyan dyan sa mainstream media, sa mga ano. Kasi kapag ikaw, kumalaban ka sa mga, halimbawa, mga tiwali, eh yung bossing mo naman ayaw ng ganun, wala kang magagawa. Kung di sumunod, syempre, nagtatrabaho ka sa kanya. Halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang malaking channel, kinakalaban mo yung mga tiwali, eh ayaw ng malaking channel na yun ang ginagawa mo. Kasi tropa nila yung binabanatan mo. O may connection sila doon sa binabanatan mo. Ititigil mo yung ginagawa mo. Kasi doon ka nagtatrabaho. Pwera na lang kung aalis ka sa kanila o magiging independent ka. 'Di ba? Kaya yun nangyayari na, kaya binabansagan sila na sunod-sunuran. Kasi talagang wala din naman silang magagawa minsan kung talagang yung pinakaamo nila eh talagang nag-uutos na wag mong babanatan si ganyan. Tumahimik ka sa mga pinagsasasabi mo. Ganun yan. Diba? Pero kung ikaw talaga matapang, hindi mo papakinggan yun. Anong pakailam nyo? Eh gusto kayo siwala to. Aba, tapang mo nun. So magtayo ka na ng sarili mong channel. Diba? Oh. Ako, naniniwala ako na merong ganyang mga politiko na they have to invest money. Bayaran itong mga malalaking Para mga news anchor at mga papanguhin popular, ang kanilang mga pangalan. influencer na mga news anchor. Kasi po, kapag magbabayad ka dito sa mga media anchor na ito, malaki ang impluwensya nila eh. Okay, at nakakatulong ito pagdating ng eleksyon, kapag pupurihin ka ng pupurihin dito sa mga news anchor ito, malaking tulong yan. Oo. Alam nyo, Kahit nga naman sa social media, eh, meron ng umamin dyan, eh, meron ng nadulas, di ba? Binayaran daw siya ng ano ba yun? 400k daw ata. Basta, ano, alam ko, kilala niyo to mga katunay eh. Di ba parang, ano, ang dinidepensya niya nun, parang si Tambi. Di ba? Pero hindi ko naman sinasabing si Tambi nagbayad. Pero, ewan ko, may tinanggap daw siya ng gano'n. Di ba? Sinabi niya naman sa programa niya, inamin niya nga eh. Di ba? Inamin niya tumanggap daw siya ng gano'n, no? Loko din eh. Imbis siyempre, mga ganung bagay, sikreto yun, confidential yun. nyo naman, ito mga news anchor na ito, mga magagaling ito sa mga bulaklak. Ako kaya, kailan ako mababayaran para mabayaran ko ng mga utang ko? Wala bang magbabayad sa akin dito para ipagtanggol ko kayo? Joke! Open ako dito, ha? Message lang kayo. King pananalita, ito syempre madadala talaga yan. Di ba? Oh. So, ganyan po ang layunin kung bakit posibleng totoo ito. Personally, naniniwala ako na mayroong mga bayarang media, bayarang mga news anchor. Pero ito lang yung comment ko sa iyo, attorney, itong si news anchor Clavio. Sinabi mo na magkita na lang kayo sa korte. So meaning to say, may plano itong kasuhan itong mga bagong parang witnesses ganun ni Attorney Baligod. Maganda yan, Attorney Clavio, sa totoo lang. Kasi hindi naman ako naniniwala na naniniwala naman ako na itong bago ito ibinulgar ng mga 18 ex-Maris o itong mga dating sundalo na ito na mga employees ni Zaldico, bago nila ito lumabas sa media, may pinanghahawakan itong ebidensya. Yun yung sinasabi ko. No, hindi sila magtatapang na ganong magsalita kung wala silang pinanghahawakang ebidensya. Ang gusto ko lang talaga dito, para matapos na itong usapan na to at hindi maitanggi kung sino man ang mga naituturo nila, ilabas na nila. Ipakita na nila sa madlang people kung ano yung nilalaman nun. 'Di ba? Mas maganda yun.
kaysa itinatago pa natin, uulitin ko, lahat ng mga pinagbibintangan nila o inaakusahan nila, di ba? Ganun pa lang. Eh syempre, kung wala kang ebidensya, magiging salitaan lang yan. Di ba? Kaya mas maganda is ilabas mo na yung ebidensya kasabay ng iyong pagsasalita at pag-aakusa doon sa tao. Kailangan ng ganun. Para matapos na ito. Dahil lahat naman tayo gusto nating mapanagot. Lahat ng gumamit sa kaban ng bayan. Di ba? Lahat tayo gusto nating managot sila. Okay? Pero kita nyo naman yung ano ni Arnold Clavio. Ayan yung buhok niya. No? Kita nyo parang hindi gumagalaw. Sabi pa nga niya, talk is cheap. Aircon. Kasi karapatan naman ng taong bayan na malaman eh. Okay? Yes, tama. Kaya hanga ako dito sa mga dating sundalo na ito na ibinulgar. Kahit tayo, So hanga tingnan tayo lang yan, natin nakirespeto natin kung sa ito. paano ito Kasi sa didepensahan. totoo lang kaya ako nasasabi yung mga ganito, mga katunay, baka ma-misinterpret nyo. Di ba? Kasi kaya ako sinasabi yung ganito sa 18 Marines. Kasi naaawa na rin ako sa 18 Marines. Kasi kung ano-ano na rin yung akusasyon na binibintang sa kanila, yung sinasabi sa kanila na sila ay peke, sila ay bayaran, sila ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Di ba nakakaawa na sila eh? Kaya kailangan para matapos na tong usapin na to, kung gaano kalakas ang ebidensyang hawak nila, ilabas na, spread na yan. Di ba? Para matapos na ito. Kasi bandang huli, kung ikaw iipitin mo pa yung ebidensya mo, baka mamaya mahokus ka pa. Kayo pa yung maipit bandang huli. Kasi talagang yung mga tao na yan, sigurado, mag-ano talaga yan. Lalaban yan. Magdedemanda yan. Kapag nasasangkot yung mga pangalan nila. So para hindi mangyari yung gano'n, hindi ko sinasabing si Arnold Clavio ay sangkot, no? Sinasabi ko lang dito, example. Halimbawa, kung nabanggit siya, so bago niya magawa yun, kung saling magkakaso siya, is talagang pinakita mo na ebidensya na eto, talagang kasabot ka, eto, panoorin nyo, ganito, ganyan. O kaya meron kang hawak na ebidensya na ganito, ganyan. Di ba? Para talaga walang kawala. At hindi siya makatanggi. Di ba? Ng kampo ni itong news anchor Clavio. Okay? Kasi bakit ako naniniwala? Nakapaghalata na ako dito kay Clavio dati. Kapag Duterte, sisiraan niya yan ng sisiraan. May pitik yan Kilala ko to Oo, alam natin to. Isa to sa mga kritiko ng Duterte. Si Arnold Clavio. Kaya nga ako, hindi na ako nanonood ng programa niyan Dati nanonood ako ng Emergency. Ay, hindi na. So, dilawan na dilawan ang galawan nito. Di syempre, kung kagaya ni Martin Romualdez, no? Example, kung babayaran siya ng mga male-maletang mga salapi, di syempre, tatanggapin yan. Naniniwala ko tanggapin niya yan. So, tingnan na natin. Kasi, may plano na siyang kasuhan niya. Pero ako, personally, naniniwala tayo. Pero, gusto ko patunayan ni Clavio na malinis siya. Saka ako maniniwala na malinis ka kapag manalo ka na sa korte. Yan lang po ang ating... Tama naman Sir Don Mar TV kung talagang sinasabi dito ni Arnold Clavio na talagang malinis ang kanyang konsensya, is patunayan niya talaga. Kaya nga din na sinabi ko kanina doon sa mga nag-aakusa sa kanya, is patunayan nila. Kung talagang meron talaga, is ilabas na nila. Para, di ba? Para magka-tuos-tuos na sila. Masabi dyan tapos pagkatapos ng statement ni Clavio, nagpalabas na rin ng statement itong GMA Network, itong GMA News. Yan. Sabi ng GMA News, GMA Network statement on the allegation against Arnold Clavio. GMA Network has noted the statements made during a press conference earlier today. So meaning to say, nakinig sila dito sa bagong witness na tumatanggap ng di umano si Arnold Clavio. Nakikinig sila sa press ng 18 ex-Marines. The network takes matters involving the integrity of our journalists seriously. Okay, so meaning to say, pumapanig sila sa, parang sinabi na rin nila dito na pumapanig sila sa taong bayan. So seryoso po sila kapag merong mga aligasyon na ganyan, seryoso po sila. The network will evaluate the matter further. Meaning to say, siguro sa GMA, imbestigahan nila itong si Arnold Clavio. Okay? Kung ganyan yung pinapakita ng GMA, di mabuti. Di ba? Dapat naman kasing mangyari yun.
'di ba? Yung investigasyon kung talagang naaakusahan si Arnold Clavio ng ganyan. At saka wala naman siyang ibang dapat gawin kundi patunayan lang sa sarili niya na hindi talaga totoo 'yun. Ganun lang naman 'yun. GMA Network Pero remains tama yung ginagawa ng GMA na yan na hindi sila magiging bias. Kailangan talaga ipakita nila na talagang hindi nila kukonsintihin kung ano man ang nangyayari sa loob ng sitwasyon, sa loob ng istasyon nila na hindi maganda. Kung meron silang mga taong ganun. Kasi ikakasira nila yan dahil ang taong bayan nanonood sa kanila. Di ba? committed to responsible journalism. We ask the public to refrain from drawing conclusions based on unverified information. Tama rin naman. No? Wag muna natin pangunahan. Tama ito, GMA, na hindi ninyo ito tolerate ito. Imbestigahan nyo yung trabahante ninyong si Clavio. Yes. Okay? Imbestigahan nyo kasi po hindi po maganda na meron po kayong news anchor na bayaran. Okay? Para fair sa taong bayan, fair sa GMA. Kasi kapag napatunayan itong totoo na nakatanggap ito ng maleta si Arnold Clavio, nakakahiya ito sa GMA. At pwedeng matanggal itong si Arnold Clavio kasi mapapahiya ang GMA dito kapag totoo. Okay? Hintayin natin yan. Kasi kung nandiyadyaan pa yan, halimbawa tumatanggap siya. Totoo yun, halimbawa tapos nandiyadyaan siya, parang kasi isipin ng mga tao, gara, kinakonsindi ng GMA si Arnold Clavio. Parang gano'n. Diba? Kaya kung ganito ang sinasabi ng GMA, yung mga pahayag nila, tungkol dyan sa mga issue kay Arnold Clavio, na talagang imbestigahan nila, talagang ganito, okay yan. Tama yung ginagawa nyo. Siyempre, mas maganda maging malinis ang hanay mo eh. Yung walang maibabato sa iyo yung mga tao. Siyempre, alam natin, tao ang sumusuporta dyan sa mga GMA, ABS, sa mga ganyan. Kaya kumikita, di ba? Ganun naman, kahit naman sa mga YouTube channel, sa mga Facebook page, tao ang sumusuporta. Kaya dapat mas sa kanila ka pumanig. So, syempre, kakampihan siguro ng GMA, magbibigay sila ng lawyer kay Atty. Clavio, pero dito na tayo matcha-challenge itong mga 18 ex-marines na mga bagong witness kung papaano nila ito papatunayan na totoong tumanggap ng maleta o pera galing sa flood control itong si Arnold Clavio. Okay? GMA, I hope consistent kayo. Yan lang ang masasabi ko. No? Na hindi nyo ito-tolerate itong mga bagay na ito at imbestigahan ninyo para sa taong bayan. Imbestigahan nyo si Arnold Clavio. Okay? I hope consistent kayo. Yun lang ang masasabi ko dyan. Punta naman tayo dito sa statement ni Senator Marcoleta patungkol po sa nangyari kahapon. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Marcoleta, Senator Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at tatapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-maletang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inaakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming sinet noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yun. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na... grabe yung mga naging revelasyon nila no?
Kaya talaga interesante, no? Pag sila Senator Marcoleta ay nandiyan dyan sa Blue Ribbon, eh. Yan yung ayaw gawin ng kabila, eh. Ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna, na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan Correct. sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. May plano na nga na arestuhin din si Marcoleta eh. Pero sabi Ah. niya, tuloy pa rin, hindi ako matatakot dyan, tuloy ang laban. Anong dahil po dyan ay... Talagang uubusin sila dyan sa mga pag-arestong gagawin sa kanila. Pero kanina lumitaw na siya, no? Lumitaw na sa session. Kami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Mantakin mo yung Cayetano Black lang talaga ang center of attraction. Wala nang iba, talagang yung mga senador lang yung mga senador na nakapaloob doon ang talagang sunod-sunod na kinakasuhan. Pero wag po kayong mag-alala, kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya po ng sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Yes. Interest po ninyo ito. So, huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayong magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Update Pinas News at syempre natunghayan natin ang boses at video noon na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Donmar TV at syempre nakita niyo naman natin si Senator Marcoleta. Ayan, parang aarestuhin na siya. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.